Nasa lesson 6 na tayo ng ating pag-aaral in Colossians chapter 1. So next week ay nasa Colossians chapter 2 na tayo. So ang lesson 6 natin, ang title natin is The Marks of a Faithful Servant. Sa ating pinag-aralan in Colossians chapter 1 verse 13 to 14, ni-rescue tayo ng God the Father sa darkness at tayo ay idinala niya sa kingdom ng kanyang minamahal na anak na si Jesucristo. So ibig sabihin, nasa pamumuno tayo ng ating Panginoong Hesus. Siya ang ating hari, siya ang ating Panginoon. Ang isang taong ligtas, tinanggap niya talaga si Jesucristo, hindi lamang hanggang Savior ng kanyang buhay, kundi Lord ng kanyang buhay. So hindi kasi sapat na sabihin natin si Jesus lang ang aking tagapagligtas nang hindi mo siya tinatanggap bilang Panginoon ng iyong buhay. Iyon ang tinuturo mismo ng Romans 10:9-10 na kailangan talaga na i-confess natin. Ang ibig sabihin, gawin natin ang Panginoong Hesus na siyang Panginoon ng ating buhay. At dahil si Jesus na ang Panginoon ng ating buhay, it means siya ang ating susundin. So lahat ng mga mananampalataya ay servant ni Jesus Christ. Pero ang tanong dyan ay, faithful ba ako na alipin ni Kristo? Ulitin ko yung sinabi ko kanina, na lahat ng mga mananampalataya ni Kristo ay mga alipin ni Kristo. Pero ang malaking tanong diyan, tayo nga ba ay mga tapat na alipin ni Jesucristo? Kailangan na tayo ay maging matapat na mga alipin ni Jesucristo. Dahil papaano tayo magkaroon ng paglago at papaano tayo maging asin at ilaw ng sanlibutan kung hindi nating matutunan na maging matapat na alipin ni Jesus. So dito mismo sa ating pag-aaralan in verses 24 to 29, titignan natin ang tatlong marka ng isang tapat na alipin ng Panginoong Jesus. Number 1, find joy in suffering. Lahat ng mga Kristiyano ay mayroong pagdaraanan ng mga persecution. Kakambal na natin ang persecution. Actually, kasama sa package, nung ikaw ay Kristiyano, nung ikaw ay nanampalataya kay Jesucristo, kasama na sa package ang hardships. Kasama na sa package ang persecution. Dahil sinabi ng ating Panginoong Hesus, kung inusig nila ako, uusigin din nila kayo. So kung ano ang ginawa nila sa ating Panginoong Hesus, ganun din ang gagawin sa lahat ng kanyang mga tagasunod. Kaya sinabi ng Panginoon, mapalad kayo kapag kayo inuusig at inaalimura dahil sa akin. So hindi isang kawawa ang isang Kristiyano na inuusig dahil sa kanyang pagsunod kay Kristo. Ang sabi ng ating Panginoong Hesus, mapalad kayo. At ngayon, dahil alam natin na mayroong persecutions at mayroong mga hardships at maraming magpe-pressure sa atin dahil sa ating pagsunod sa Panginoon. Usapan dito yung pagsunod natin sa kalooban ng Diyos. Dahil tayo mga servants. Ngayon, maraming mga Kristiyano, hindi nila naiintindihan bakit inalaw ng Panginoon ang mga sufferings na ito. Nung nagkatawang tao ang ating Panginoong Hesus sa 3 taon ng kanyang ministry ay maraming sufferings. Maraming nag-reject sa kanya. Maraming umayaw sa ating Panginoong Hesus. Nag-suffer siya. Naranasan niya ang matinding persecution, kabi-kabila. Maging sa kanya mga half-brothers. Nireject rin siya ng kanyang mga half-brothers during the earthly ministry ng ating Panginoong Hesus. Pero makita natin doon na sa kabila ng maraming mga hardships, sa kabila ng maraming mga sufferings, hindi sumuko ang ating Panginoong Hesus na ganon ang kanyang itinuturo sa atin na mga mananampalataya. Ngayon, ano ang perspective natin every time na dumadaan tayo sa mga sufferings? Tingnan natin ang verse 24. Now, I rejoice. Sa nakaraan nating pinag-aralan, ang ating pinag-aralan ay ang isang Kristiyano talaga na binago ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang gospel. Ngayon, ipinakita ni Apostle Paul ang tuloy-tuloy na maturity ng mananampalataya. At ano dapat ang makikita sa isang mananampalataya, sa isang servant ni Jesus Christ. Makikita natin sa pambungad ni Apostle Paul dito sa verse 24, now I rejoice. Kapag binanggit natin yung nagagalak ako,
Ano ang nasa isipan natin? Madalas nagagalak tayo dahil sa answered prayer tayo. Dahil maaring yung ating business ay nag-boom. Maaring tayo ay nag-prosper. Maaring yung matagal nating pinapangarap, nangyari. Nagre-rejoice tayo. Nagtagumpay tayo. Pero tignan ninyo, sa verse 24, ito ang madalas na hindi magawa ng maraming Kristiyano. Na kung saan, ang sabi ng Apostle Paul, now I rejoice in what I am suffering. Usapan dyan, suffering. Ang word na ginamit ng Apostle Paul na suffering dyan ay hardships. Ito yung pang-pressure, kabi-kabila. Papaano ako magagalak sa kalagitnaan ng suffering? So, nung sinabi ito ni Apostle Paul sa kanyang statement, ang kagalakan ay hindi nakadepende sa circumstances. Dahil kung nakadepende ito sa mga pangyayari, then sino ang magagalak sa suffering? Wala naman siguro rito na nag-celebrate nung siya ay nagsasuffer. Sigurado, marami sa atin nakaramdam ng pagkatakot. Maaring hindi makatulog. Maaring umiyak din tayo. Pero sa Apostle Paul, tingnan niyo ang kanyang perspective. Actually, sa mga sulat ni Apostle Paul, ang isa sa mga paborito niyang ginagamit na salita ay ang rejoice. Nung sinulat niya ang Book of Philippians, nasa kulungan din siya. Bakit siya nakulong? Dahil sa kanyang pagsunod kay Jesucristo. Dahil sa pangangaral ng salita ng Diyos. Siya'y binugbog, siya'y pinagpapalo, pagkatapos idinala sila sa dungeon. Grabing hirap. Ano bang ginawa ni Apostle Paul? Sumunod siya kay Lord. Pero nagreklamo ba siya? Madalas ganito tayo. Sinasabi natin, Lord, ba't ako nagsasuffer? Sumusunod naman ako sa inyong kalooban. Ginagawa ko naman ang nais mo. Pero bakit inalaw mo sa akin ang mga bagay na ito? Bakit naghihirap pa rin ako? Bakit kung sino pa yung malayo sa inyo, parang okay na okay yung kanilang buhay? Kung titignan ninyo, yan din ang katanungan ng isang salmista. Sabi niya, Panginoon, kung sino pa ang mga taong napakalayo sa inyo, nagpa-prosper sila. Ang kanilang hanap buhay, lumalago, ang kanilang mga anak, malulusog, secure na secure ang kanilang pamilya. Ang layo nila sa sakuna. Bakit kami, Panginoon, na may takot sa inyo, nakakaranas ng matinding pagsubok? Marami siyang katanungan, pero saan niya nakita ang sagot? Ang sabi niya, ngunit nung ako ay pumasok sa iyong templo, doon ko nakita ang hangganan ng mga masasama. Nakita niya ang tamang perspective. Na kapag ikaw ay pumasok sa presence ng Diyos, nakikita mo ang tamang perspective. Yun si Apostle Paul. Kung titignan natin, nasa kulungan siya, ilang beses siyang nasa kulungan, ilang beses siyang sinaktan dahil sa pangangaral ng salita ng Diyos. Ang sabi niya, nagagalak ako. Sa kabila na ako'y nagsasuffer. Sa kabila na ako'y naghihirap. Sa kabila ng mga nararanasan kong ito, pinili ko pa ring magalak. Yun din ang perspective ni James, ang half-brother ng ating Panginoong Hesus. Na magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng mga mahihigpit na pagsubok. Yun yung kanilang perspective. Bakit? Nakikita nila na ang kanilang paghihirap ay hindi nasasayang. Ganon dapat ang perspective ng lahat ng mga mananampalataya. Tinitignan natin beyond sa ating situation. Bakit inalaw ito ng Panginoon? Hindi lang basta't nangyari yan. Inalaw yan ng Panginoon. Meron siyang purpose. Tandaan ninyo sa Romans 8:28 and 29. Ang purpose ng lahat ng mga pangyayari sa ating buhay, maganda o pangit, ang sabi ng Bible, all things work together for good. Sa verse 29 and 30, ang purpose doon upang makita ang mukha ni Jesus Christ. So, ang goal ay spiritual maturity. Makita si Jesucristo. So, maging sa panahon ng kahirapan, hindi ako magiging reklamador. Magiging katulad ako ni Jesucristo. Sa kabila ng mga pain na nararanasan, hindi ako maghihiganti. Pipiliin ko pa rin ang magpatawad. Katulad ng ginawa ni Jesucristo. Yun yung purpose eh. Makita si Jesus Christ.
Kasi minsan ang kaisipan natin, dahil sa mga naririnig natin sa marami, oy, ako ngayon naghihirap, so all things work together for good. So darating ang araw, yayaman ako. Yun ba ang itinuro ng Bible? Hindi. Ang goal, makita si Jesus Christ sa buhay natin. Tignan niyo sa Apostle Paul. Nung sinabi niya rito, now I rejoice in what I'm suffering for you. Sinisisi ba niya itong mga mananampalataya? Dahil sa inyo kaya ako nagsasuffer. Buti na lang merong salitang rejoice. Right? Ang point ng Apostle Paul rito, dahil sa kanyang pangangaral ng pagtuturo ng salita ng Panginoon. Kasi 2 taon siyang nagturo sa Efeso, at sa 2 taon na yon, ang buong Asia ay nakarinig ng mabuting balita. At isa sa mga na-train niya doon sa Ephesus, kung hindi ako magkamali, in Acts chapter 19, isa roon sa kanyang mga tinuruan ay si Epaphras, na si Epaphras ay umuwi sa kanyang small town sa Colossus at nagplant ng church. At alam mismo ng mga mananampalataya ang hirap na pinagdadaanan ni Apostle Paul. Dahil sa kanyang pagsunod sa Panginoon. Dahil mismo rin si Epaphras ay pinapersecute. Tandaan ninyo, matindi ang persecution ng mga mananampalataya in the first century. Bakit? Dahil under sila ng Roman Empire, ang sino mang mag-challenge sa supremacy ng emperor or tinatawag na Caesar, kapag mayroong nag-challenge sa kanyang pagiging Lord, sigurado ipe-persecute. Ang itinuturo ng mga Kristiyano na ang Lord ay si Jesus Christ. At ang supreme ay si Jesus Christ. At dahil doon, pinersecute ang mga mananampalataya. Bakit nila challenge ang supremacy ng Caesar? Kaya grabe ang ginagawa sa lahat ng mga Kristiyano that time. Pero sumuko ba ang mga Kristiyano? Hindi. Dahil alam nila na hindi nasasayang ang kanilang ginagawa para kay Kristo. Kapag ginagawa mo ang lahat para kay Kristo, kailanman hindi yan mawawalan ng kabuluhan. Mayroong eternal value ang ating mga ginagawa para kay Christ. Then sumunod, ang sabi niya rito, and I fill up in my flesh what is still lacking in regard to Christ's afflictions. Ano pino-point out ni Apostle Paul dyan? Yung pagkapako ba ni Jesucristo kulang, hindi sapat? Tandaan niyo sa konteksto. Doon sa mga unang napag-aralan natin, sapat na ang ginawa ni Jesucristo. So anong pino-point out niya rito? Ang pino-point out niya roon na siya ay nakikibahagi sa paghihirap ni Jesucristo para sa kanyang church. Ang pino-point out niya roon, yung sinabi ng Panginoong Hesus, na kung ako ay kanilang inusig, uusigin din nila kayo. So yun ang realidad. Sa pagsunod mo kay Jesucristo, maraming mampe-pressure sa iyo, maraming hahadlang sa iyo. Habang sinusunod mo ang kalooban ng Diyos, hindi natutuwa ang kaaway. Gagamit siya ng mga tao para madiskaril ka at hindi ka magpatuloy. Actually, maging ang mga unbelievers na mga mahal sa buhay natin, gagamitin din ng kaaway para mahadlangan tayo. Mga kapatid ko, maging matatag ang bawat isa. Amen po ba? Na sa ating pag-persevere, magalak pa rin tayo. Piliin nating magalak. Bakit? Tinitingnan natin beyond doon sa ating situation. So ano ang dapat nating gawin? Rejoice for Christ's sake. Tandaan natin na ang mga trials for Christ are investment in eternity. Ano ang point ko dyan? Tandaan ninyo, nangako ang ating Panginoong Hesus, ng lahat ng nagtatagumpay or lahat ng nagtagumpay ay mayroong gantimpala. So pagdating ng Bema Judgment, pagharap ng lahat ng mga mananampalataya sa judgment seat of Christ, makakatanggap ang maraming mga Kristiyano ng gantimpala. Tandaan ninyo, ang judgment seat of Christ or ang Bema judgment ay judgment for the believers. Ang judgment na ito, hindi yung pupunta ba siya sa impyerno o hindi. Ang usapan rito ay ang pagre-reward. Kasi i-judge lahat ng mga ginawa natin dito sa lupa mula nung tayo nananampalataya kay Jesucristo. Ito ba ay
Matutupok ang lahat ng ginawa mo or hindi? According to 1 Corinthians chapter 3, lahat ng mga gawa natin, pararaanin sa apoy. So kung matupok, ang sabi ng Bible, ligtas siya. Pero yung kanyang mga ginawa, nawalan ng kabuluhan. So sana yung ating mga ginagawa, kaya nga maging yung mga inalaw ng Panginoon sa ating buhay, wag tayong magrereklamo. Yung mga nananakit sa atin, wag tayong maging bitter, wag tayong maghiganti. Ipagkatiwala natin ang lahat sa Diyos. Dahil ikaw ay servant ni Christ, ang magtatanggol sa iyo ay walang iba kundi si Kristo. Amen po ba? Kaya sa mga panahon na ikaw ay dumaranas ng mga mahihigpit na mga pagsubok dahil sa pagsunod mo sa ating Panginoong Hesus, piliin mo na tingnan ang perspective ng Diyos. Dahil doon, nakikita mo na hindi sayang ito. Oo, nasasaktan tayo. Oo, nahihirapan tayo. Pero hindi tayo nawawala ng pag-asa. Bakit? Dahil alam natin na hindi ito sayang. Number 2 na marka, fulfill the stewardship of the gospel. Ngayon, napakahalaga nito sa atin. Mayroong parable ang Panginoong Hesus in Luke chapter 19 verses 11 to 27. Ito yung parable of the minas, na mayroong 10 alipin na binigyan ng tigi-tigi isang mina ng hari. Ayon sa mga mag-aaral ng salita ng Diyos, ang minas na ito, dahil pantay-pantay, sabi ng mga mag-aaral ng salita ng Diyos, ito ay ang gospel. Tandaan ninyo, lahat ng mga mananampalataya ay pinagkatiwalaan ng Diyos. At ang number 1 na ipinagkatiwala sa atin is proclaiming the gospel. It means, lahat ng mga mananampalataya ay tinawag at responsibilidad na i-proclaim ang mabuting balita. Hindi lamang ito para sa mga pastors, kundi para sa lahat ng mga mananampalataya. Kung titignan ninyo in Acts chapter 2, yung 3,000 na na-save, at sa mga sumunod na story, araw-araw pa na nagdaragdag ang Diyos ng mga naliligtas, dinaragdag niya sa church. Then pagkatapos sa Acts chapter 4, nadagdagan ng 5,000 lalaki. Lalaki pa lang yon, di pa kabilang ang mga babae. So dumami ng dumami, ilang libo na mga mananampalataya in just few years doon sa loob ng Jerusalem. Ngayon, pagdating sa Acts chapter 8, sa chapter 7, na-persecute ang unang na martir na Kristiyano, walang iba kundi si Stephen. And Acts chapter 8, na-scatter ang lahat ng mga mananampalataya liban sa 12 apostles. So isipin na lang natin, merong mga 15 to 20,000 members sa loob ng Jerusalem. Ang sabi ng Bible, na-scatter silang lahat. So yung 15 to 20,000 members, 12 lang natira doon sa Jerusalem. Lahat sila nangalat dahil sa matinding persecution. Sabi ng marami, kino-confiscate na ang mga ari-arian ng mga mananampalataya. Kasi pag nahuli sila, ikukulong sila. Bata man o matanda, ikukulong sila. At ang sabi ng salita ng Diyos, saan man sila magpunta, ipinapangaral nila ang salita ng Diyos. Ipinapangaral nila ang mabuting balita. Yung sitwasyon nila ay bad news no? Yung ang tagal mong ipinundar para makabili ka ng lupa, makapagpatayo ka ng bahay, pero dahil sa ikaw ay Kristiyano, na-confiscate ang lahat, ang ginawa mo na lang, tumakas ka. Pero tignan ninyo, ipinangaral pa rin ang salita ng Diyos. How come na yung sitwasyon ang pangit, pero bakit nangaral pa rin sila? Hindi nila sinabing, Lord, bigyan mo muna kami ng 5 years para makabangon. Pag na-establish na yung aming hanap buhay, nakapagpatayo na kami ng aming bahay, magse-serve na ako, Panginoon. Hindi yun ang sinabi ng Bible. Saan man sila magpunta, ibinabahagi nila ang mabuting balita. Ganun ang kanilang perspective. Bakit? Dahil alam nila na responsibilidad nila na ibahagi ang salita ng Diyos. Pinagkatiwalaan sila ng Panginoon. Ano yung pinagkatiwala? Ang gospel. Tingnan natin ngayon ang verse 25 to 27. I have become its
servant. Anong ibig sabihin ng servant? Diakonos, na sa English ay minister. In this context, ikaw ay naglilingkod para ipangaral ang mabuting balita. Nandun ang iyong devotion para ituro ang salita ng Diyos. Dahil yun ay command ng Lord, yun ang command ng hari ng mga hari. So bilang servant, susunod ka. So sinabi ni Apostle Paul, ako ay servant, diakonos, ako ay isang minister. Ang command ng hari, susundin ko. Then sumunod ang sabi niya, by the commission God gave me. Ano yung word na commission? Sa ibang translation, ginamit ang stewardship. Ang commission at stewardship ay parehas lamang. Dahil sa ginamit niya sa Greek word ay oikonomia, ayun nga, stewardship or commission. So tayo'y pinagkatiwalaan. Sabi nyo nga, commission. Kaya nga meron tayo tinatawag na Great Commission, right? Sa Matthew chapter 28, merong Great Commission. Anong Great Commission? Nung sinabi ng Panginoon, humayo kayo at gawin yung alagad ko ang lahat ng mga bansa. Bautismuhan nyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo at turuan silang sumunod sa lahat ng mga ipinag-uutos ko. That is the Great Commission. Pero yung iba, hindi Great Commission, Great Commission. Parang magse-serve ako, Lord, basta't i-bless mo ako, bigyan mo ako ng pera. Lord, maglilingkod ako, basta't ibinigay mo ito, basta't answered prayer ako. Tawag ko ron mga Great Commission. Laging gusto may komisyon. Mga commissioner. Yung iba, sa Great Commission, yung iba, Great Commission, ano naman yung iba? Consumption. Sana naman doon tayo sa Great Commission. Amen? Nagpapagamit tayo sa Panginoon. Tandaan ninyo, yung word na commission, sa ibang translation, stewardship. Pinagkatiwalaan tayo. Then verse 26, the mystery that has been kept hidden for ages and generations, but is now disclosed to the Lord's people. Ano ang mystery na ito na naitago for how many years? Tandaan ninyo, marami, especially in the Old Testament noon, maraming mga bagay na hindi pa ganun na nauunawaan ng mga Hudyo. Ngayon, tignan ninyo rito, na-i-reveal na ang mystery na ito. At ano ang mystery na ito? Tignan natin. Verse 27, to them God has chosen to make known among the Gentiles. Wow! Ang mystery na ito, na si Jesus, hindi lang siya tagapagligtas ng mga Hudyo, kundi maging sa mga Hentil. So ang gospel ay hindi lamang hanggang sa mga Hudyo, kundi maging sa mga Hentil. Na ipinapakita ngayon ni Apostle Paul na equal ang mga Hudyo at mga Hentil. At yun ay nakakasyak pag ikaw ay isang Hudyo. Pero sinabi ni Apostle Paul, to them God has chosen to make known among the Gentiles the glorious riches of this mystery. At ano pa yun? Sinabi niya, which is Christ in you, the hope of glory. So sabi ni Apostle Paul, Christ in you, the hope of glory. Ito yung natatagong plano ng Diyos, na si Kristo mismo ang siyang mananahan sa heart ng lahat ng mga mananampalataya. Kaya lahat ng mga nakay Kristo, nasa iyo si Kristo, ang pag-asa ng kalwalhatian. Kaya ano dapat natin gawin? Remain faithful to God's calling. Madalas ko marinig ang ganito, tinawag ba ako ng Diyos? Tinawag ba ako ng Diyos? Lahat ng mga mananampalataya, tinawag ng Diyos. Ulitin ko, yung nabanggit ko kanina sa parable of minas, ayon sa mga mag-aaral, na ang minas na yon ay walang iba kundi ang gospel, na itinuturo ng salita ng Panginoon na lahat ng mga mananampalataya ipinagkatiwala ang gospel. Ang tanong,
Ipoproclaim mo ba ang gospel na ito? Yun ang calling natin, ang iproclaim ang mabuting balita ng kaligtasan. Marami pang mga taong hindi nakakarinig ng salita ng Diyos. Sabi nga ng ating Panginoong Hesus, darating ako kapag naipangaral na ang mabuting balita sa lahat ng mga bansa. Napakalaki ng trabaho natin. Lahat ng mga mananampalataya. Pero iilan sa mga mananampalataya ang nagsasabing, Lord, narito po ako, gamitin mo po ako. Dahil madalas marinig mo sa mga mananampalataya, mas maraming excuses. Lord, hindi ako mahusay magsalita. Lord, ganito po kasi ako. Lord, ganito po kasi ako. Una sa lahat, ang ginagawa naman natin dito sa New Life ay ini-equip namin kayo. Katulad sa Acts chapter 2. Ang ginawa ng mga apostol, in-equip ang mga bagong mananampalataya. At anong sumunod? Na ipangaral ang mabuting balita. Maraming nakarinig ng salita ng Diyos. Hindi lang basta't ikaw ay faithful, but remain faithful sa calling na ito. Maraming nagsasabi, 20 years na ako naglilingkod sa Panginoon. Then, pagkatapos anong sumunod? Habang buhay ang pagsaserve. Lifetime. Ang pagiging Kristiyano natin ay hindi pang 20 years, lifetime. So dahil lifetime ang pagiging Kristiyano natin, ang pagiging lingkod tayo ni Kristo ay lifetime. Habang buhay, tayong magpapagamit sa Panginoon hanggang sa huling tibok ng ating puso. Kahit matanda na tayo, kahit uugod-ugod na tayo, yan yung ibig sabihin na remain faithful to God's calling. Nananatili ka bang tapat sa panawagan ng Diyos sa iyo? Ito'y usapang lifetime na pagiging matapat. Number 3, fight with God's power. Katulad ng sinabi natin sa point number 1, maraming sufferings, maraming nampe-pressure, maraming hardships. Kung gagamitin natin ang sarili nating lakas, mauubos tayo. Dahil mayroong hangganan ang lakas natin. Kapag ginawa natin sa sarili nating lakas ang pagkikipaglaban natin, possible na mahulog tayo sa bitterness, sa pag-iiganti. Pero ang pakikipaglaban natin ay hindi sa pamagitan ng lakas ng tao. Yun nga yung sinabi mismo ng Panginoon na pinrophesy ni Zechariah kay Zerubbabel. Dahil ilang taon na natenga ang pagpapatayo, pagre-rebuild ng temple nung panahon ni Governor Zerubbabel. Unang-una, nagalak sila nung sinimulan na ang pagtatayo, pagre-rebuild ng temple. Pero dahil sa mayroong humadlang, na-discourage ang lahat. Huminto for how many years? Ngayon, sinabi mismo ng Diyos, ginamit niya si Zechariah. Sinabi ng Lord, sabihin mo kay Zerubbabel, not by might, not by power, but by my Spirit, says the Lord. Hindi sa sariling lakas ng tao, hindi sa sariling posisyon ng tao, hindi sa willpower ng tao. Ang sabi ng Panginoon, but by my Spirit. Ang pakikipaglaban natin hindi sa sarili nating lakas, dahil pag sa sarili nating lakas, pag napagod ka, susuko ka. Kaya marami mga Kristiyano na burn out, tumigil. Pero sa ayon sa gusto natin, meron talagang pressure. Ang tanong ay, kanino ba ako humuhugot ng lakas? Hindi ko sinasabing ako'y malakas dahil inaamin kong very weak ako. As in, mahina talaga ako. Pero alam ninyo, bakit ako nakakapagpatuloy? Dahil hindi sa sarili kong lakas. Sa Apostle Paul, bakit nakakapagpatuloy? Dahil ba sobrang lakas ni Apostle Paul? Doon sa story ng kanyang buhay, sa kabila ng matinding suffering, bakit nagpapatuloy siya? Makikita ninyo yon sa sinabi mismo ng Panginoon sa kanya, kung saan ka mahina, doon ako malakas. Saan siya humugot ng lakas? Sa Panginoon. So, ang lakas na nasa kanya, bakit siya nag-thrive? Isipin ninyo, no? Isang araw, habang sa kanya papipreach,
gumawa ng miracle ang Panginoon. Then maraming humanga. Then sumunod na senaryo, marami nagalit sa kanya at pinagbabato siya. At sabi ng ilang mga mag-aaral ng salita ng Diyos, as in namatay talaga si Apostle Paul. Dahil ang pagbato naman that time, pag binato ka, talagang sure dapat na patay na yung tao pag hinintuan na ang pagbato. Kaya nga sabi ng Bible, pinalibutan siya ng mga mananampalataya. At anong sumunod na senaryo? Bumangon si Apostle Paul, isipin mo, no, binato ka? Hindi isang bato yun, ha? Napakaraming mga taong nambato sa kanya. At siya'y namatay, sabi ng mga ilan. Pero nung siya'y pinag-pray, tumayo, pinagpag niya lang yung kanyang damit, pagkatapos, balik siya doon sa city, kung saan siya pinersecute at nangaral ng salita ng Diyos. Nung binabasa ko yun, napapawaw talaga ako, sabi ko, grabe naman to. Pero bakit niya nagawa yun? Saan siya humugot ng lakas? Tingnan natin, sabi ng Bible, verse 28 and 29. He is the one we proclaim. Sino yung He na tinutukoy niya? Walang iba kundi si Jesus Christ. So ang pinoproclaim, ang message, si Jesus Christ. Tandaan ninyo sa pagre-reach out natin, hindi ang new life ang ipakilala nyo, right? Hindi ang new life ang message. Hindi ang church na ito ang message. At lalong hindi po ako namatay para maligtas kayo. Si Jesucristo ang namatay para sa atin. At siya ang muling nabuhay. So para parehas tayong lingkod ng Diyos, hindi kami ang message, hindi ito ang church na ito ang message. Si Jesus Christ ang i-proclaim natin. Then sumunod, ang sabi niya rito, admonishing and teaching everyone with all wisdom, so that we may present everyone fully mature in Christ. So dito natin makikita ang dalawang napakahalagang bagay sa spiritual maturity ng tao. First is the word admonish. Second is the word teaching. Hindi mo mapaghihiwalay ito. Impossible na mag-mature ang isang Kristiyano kung walang admonishing at walang teaching ng salita ng Panginoon. Ang admonishing is the pastoral correction. Dahil ang isang Kristiyano ay nalalayo, naiiba ng daan. So kailangan siyang i-correct. Kailangan siyang bigyan ng babala. Yun yung admonishing. So, hindi sapat ang teaching. Ang teaching, ipinapakita mo ang way. Ine-explain mo ang salita ng Diyos. Ito ay doctrinal instruction. Pero ginamit dyan, admonishing and teaching everyone. So, mayroong pastoral correction at mayroong doctrinal instruction. And with all wisdom. So bilang mga mananampalataya, hindi dapat natin i-reject ito. Kasi nga, paano ka lalago kung walang pagtutuwid, pag-aayos, pagtuturo? Dahil sinabi mismo ng salita ng Diyos yan. Yan ang goal, ang mag-mature ang isang Kristiyano. Kaya ganito, sa ating pagre-reach out, kapag nanampalataya ang isang tao, hindi na natin sasabihin, basta't active na lang siyang umattend ng Sunday service, okay na yun. Hindi. Ang goal, ang sabi ng Bible, so that we may present everyone fully mature in Christ. Hanggat hindi nakikita si Kristo sa buhay ng isang Kristiyano, huwag kang titigil na i-disciple yan. Tuloy-tuloy na i-disciple. Sa papaanong paraan ng pagdi-disciple natin? Admonishing and teaching. Hindi puro teaching, hindi rin puro admonishing. Hindi siya balanse. Sa admonishing, anong tawag roon? Pastoral correction. Sa teaching, doctrinal instruction. Balanse yan. Verse 29. To this end, I strenuously contend with all the energy Christ so powerfully works in me. Napaka-dedicated ni Apostle Paul, ano? Isipin ninyo, nagpapakahirap si Apostle Paul. Ano sabi ng Bible? With all the energy Christ so powerfully works in me. Active. Itong energy na ito na galing kay Jesus Christ.
So para hindi kayo mapagod, hindi kayo ma-burn out sa ministry at sa mga pagsubok na dumaraan. Kasi minsan pati yung mga pagsubok, talagang sinasabi natin, Lord, di pa tapos itong isa, meron na namang nakapila. At ito ang realidad. Minsan pag nakakarinig na tayo na meron na namang bagong dumating na matinding pagsubok, ang unang tugon ang unang reaksyon natin, nakakaramdam tayo ng takot. Tama ba ako? Nakakaramdam tayo ng takot. Yun talaga ang natural na tugon natin. Kaya nga, unang gagawin na natin doon, alapit tayo sa Panginoon. Idudulog natin lahat sa Lord. Tignan niyo sa Apostle Paul, hindi man lang siya bumigay. Bakit? Alam niya kung kanino galing ang lakas, ang energy. Mawawalan ka ng energy pag galing sa iyo yan. Kaya sa Panginoon ka umasa. Kaya nga sabi ng Apostle Paul, with all the energy Christ so powerfully works in me. So, dito natin makikita ang dedication plus reliance on God. Ano ang magiging resulta? Fruitful ministry. At yun ang makikita natin kay Apostle Paul. Kaya anong dapat natin gawin? Rely on God's strength. Huwag sa sarili mong lakas, huwag rin sa experience mo. Minsan kasi ganun tayo nadaanan ko na ito experience ko na ito ang dami ko nang na-experience na ganito. Sabihin ko sa inyo, ang purpose ng experience, na ituro ko nun sa inyo, nandun pa tayo sa old place natin noon, yung pinamamagatan ko noon na teaching na Stones of Remembrance. Naalala ninyo yun? Doon natin makikita yung purpose ng mga naranasan natin. Ito ay bilang alaala ng faithfulness ng Diyos sa atin. Hindi ito para ilagay natin ang tiwala natin sa experience natin, kundi ito lalo ang magtatatag ng ating pagtitiwala sa Diyos. Hindi dun sa ating experience. So dahil sa alam na natin ngayon na ang experience ay malaking tulong para lalong tumatag ang aking pananampalataya, so anuman ang mga mangyayari, lalo ako magtitiwala sa Diyos dahil hindi ako pinabayaan ng Diyos sa nakaraan, so hindi rin niya ako pababayaan itong pangkasalukuyan na ito. So rely on God's strength. Mga kapatid ko, marami bang naninira sa inyo? Marami bang nagpe-persecute sa inyo? Marami bang gumagawa ng mga story na walang katotohanan laban sa inyo? Rely on God's strength. Maraming nang-aatake sa inyo, maraming nag-aakusa sa inyo, rely on God's strength. Maraming gustong magpabagsak sa inyo, rely on God's strength. Tandaan ninyo, ang sabi ng kanyang salita, na walang binigo ang Diyos at hindi nabigo ang lahat ng mga nagtitiwala sa Kanya. Kaya hindi talunan ang mga taong nagtitiwala sa Panginoon. Tandaan ninyo, ang Book of Nehemiah, na sa kabila ng maraming mga nangdidistract sa Kanya, maraming gustong manakit sa Kanya, maraming nang aakusa sa Kanya, pero bakit nagtagumpay pa rin siya? Dahil alam niya kung kanino siya tatakbo. Sa bawat chapter ng Book of Nehemiah, madalas mapapansin niyo roon na nagpe-pray si Nehemiah. Tumatawag siya sa Panginoon. Kasi ang pagpe-pray ay pagpapakita ng iyong pagtitiwala sa Diyos. Ang hindi pagpe-pray ay pagpapakita ng pride na nagsasabing, hindi ko kailangan ang tulong ng Diyos. Pero ang pagpe-pray ay nagsasabing, Lord, alam ko na ikaw lang makakatulong sa akin. Alam ko na ikaw lang magtatanggol sa akin. Alam ko na sasamahan mo ako. Alam kong ililid mo ako. Alam kong ikaw magbibigay sa akin ng lakas. Alam ko na ikaw ang aking muog. Alam kong ikaw ang aking takbuhan. Alam kong ikaw magde-defend sa akin. Alam kong ikaw magpo-protect sa akin. Kaya napakahalaga na ma-establish ang ating prayer life. Sa lahat ng mga nangyayari, ang unang lalapitan natin talaga, walang iba kundi ang Diyos. Kaya yung mga ginagawa nila sa inyo, anuman mga pang-aatake sa inyo, hindi kayo ang aatake sa mga taong ito. Lumapit kayo sa Panginoon. Lumapit kayo sa Lord. Isurrender nyo ang lahat sa Panginoon. Sabihin ko sa inyo, ang Diyos ang siyang magtatanggol sa inyo.